Maraming nagsasabi na nawalan daw ng preno. I can say na hindi po yun nawalan ng preno. Nawalan sa focus, siguro may something na ginagawa, kaya nawala sa focus. Kung makikita nyo guys, sumampa sa curb, sa gilid ng bangketa, kaya nawala ang kanyang balanse. Guys, tandaan nyo, ang sasakyan or even truck ay hindi po basta-basta nawawala ang preno. Within split seconds, pagtapak mo ng brake, mawawala. No, hindi po yan totoo. Wala pong ganon. Gas-gas na yan guys. Yan ang palaging sinasabi, dinadahilan ng mga driver na na-aksidente. Reminders lang sa mga drivers, lalo sa mga truck driver. Kasi syempre ho, mga heavy vehicle po ang ating dinadrive. So loaded tayo, kargado. Pagka ganyang mga downhill, hanggat maaari guys, reduce speed. Pagalan nyo lang ho sana. Ang preno ho, nandyan lang yan, hindi naman po yan nawawala. Ngayon, kung sobrang tuli ng isang sasakyan, hindi po kinakaya ng brakes yan. Hindi po kayang pahintuin ng preno ang sasakyan kapag overspeed po ang nangyayari. Kaya napakahalaga nga ho ng road safety, mga training, mga seminar. Kasi dyan ho natin malalaman, dyan po natin matututunan yung mga bagay-bagay kung paano tayo maging responsable sa pagmamaneho natin para hindi po tayo nakakaabala, hindi po tayo nakakasakit, hindi po tayo nakakaaksidente ng kapwa natin na motorista. Kaya guys, sa mga driver, kung nandun po kayo sa mga downhill, sa mga pababa, always reduce speed para if ever man na gagamit kayo ng brakes ay kakayanin ho. Focus sa pagdadrive, iwasan yung mga ginagawa na kung ano-ano habang nagmamaneho. Anything na nakaka-distract, limitahan or wag munang gawin para makapag-focus kayo sa daan. Lalong-lalo na downhill, gabi, limited yung mga nakikita natin, yung mga nasa gilid, hindi po natin basta-basta nakikita yan dahil gabi nga po. Driving tips, i-share ko lang sa inyo mga kaibigan para maging aware lang kayo habang kayo ay nagmamaneho na kung sakaling may mangyaring mga ganong senaryo na pwede kayo makaiwas. Guys, kapag kayo ay nagmamaneho, always scan the situation. Sa harap, sa likod, sa tagiliran, sa side mirror, gamitin natin yung mga mirrors natin. Scan po tayo sa paligid kung ano yung mga nangyayari. Babasahin natin yung mga galaw ng mga kapwa natin driver. Lalong-lalo na yung mga trucks. Do not drive intended sa mga linya ng mga trucks. Hanggat maaari, huwag didikit sa mga trucks. Pag-check mo sa side mirror, scan mo kaagad kung ano yung nangyayari, kung ano yung galaw niya, kung paano siya gumagalaw. Para na sa ganun, nakakapag-decision po tayo, nakakapag-prepare tayo kung ano yung mas mabuting gawin para makaiwas po tayo sa mga ganung road crash. Mag-predict ng mga nangyayari sa paligid natin. Wag lang tayo yung patakbo lang ng patakbo, drive lang ng drive. Pag-predict sa mga nakikita natin, sa mga kasabayan natin, sa mga nasa likod natin, especially nga doon sa mga trucks, no? Kasi sa mga trucks, madalas mga kaibigan, alam niyo po kasi yung mga driver ng truck, minsan naghahabol yan ng oras, lalo sa gabi, nagagawa nilang mag-overspeed, no? Minsan naman, antok, pagod, yan kasi ako, galing po ako sa traffic before. Alam ko yung mga kalakaran, pasikot-sikot bilang isang driver ng isang articulated vehicle. So that's it, and ingat po lagi tayo sa pagmamaneho. Hello, D. Hello, D. Hello. Hindi ko marinig. Oh my gosh! Hello, D. Oh, saan ka na? Mayroong truck na nawalan ng preno, buti hindi ako nasagi. Nasaan na? Sa batasan.